Magandang umaga sa ating lahat. Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Binibining o binita, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Amen. Huwag munang magsiupo dahil magkakaroon muna tayo ng pampasigla nang sa ganon ay mapukaw natin ang ating mga natutulog na isipan at damdamin. Sundan niyo lamang ang ipa-flash sa ating monitor. Maraming salamat. Bago kayo magsiupo ay pakipulot muna ng mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan at itapon ito sa tamang lalagyan. Upang maging mas matiwasay at mas maging maayos ang daloy ng ating klase, ay meron akong mga alituntunay na inihanda upang masunod ito at maging mas maayos ang ating klase. Maaari niyo bang basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. Class, sino ba ang absent sa umagang ito? Binibining sekretarya, maaari bumang itala ang mga absent at ipasa ang iyong naitala sa akin pagkatapos ng ating talakayan. Ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraang pagkikita? Ginoong Maniago? Magaling, Ginoong Maniago, ang tinalakay natin ay mga halimbawa ng mga kagamitang panturo. Ano nga ba ang mga halimbawa ng kagamitang panturo? Binibining Katubis? Maraming salamat. Ginoong Yago? Maraming salamat. Class, bago tayo dumako sa ating talakayan ay meron akong ipapakita sa inyo ng mga larawan na kung saan ito ay konektado sa ating bagong topiko. Class, anong napansin nyo sa larawang ito? Ito ay humahakbang na kung saan ang background nito ay umaga. Na kung saan ito ay sumisimbolo ng simula. Ang pangalawang litrato naman, ano ba ang napansin niyo dito, class? Ang guro ay nagtuturo gamit ang kanyang mga kagamitang panturo. Sa tingin nyo, ano nga ba ang topiko na ating tatalakayin ngayon? Magaling, Binibining Katubis. Ang topikong ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo. Ngunit bago tayo dumako sa ating formal na talakayan ay meron ako mga inihandang mga layunin na gusto kong makamit ninyo pagkatapos ng ating talakayan. Maaari nyo ba itong basahin ang sabay-sabay? Maraming salamat. Ang mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo ay may 6 na bahagi. Una rito ay ang tiyaking malinaw at tiyak na layunin ng pagtuturo. Binibining Banyaris, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Bakit nga ba dapat tiyak at malinaw ang layunin ng ating itinuturo? Binibining Katubis. Nagtaas ka ng iyong kamay, Binibining Saputalo. Maraming salamat. Dapat talagang matiyak ang mga layunin sa ating pagtuturo upang mas maging interaktibo, mas malinaw, at nasisiguro natin na may natutunan ang ating mga mag-aaral. Tumako naman tayo sa pangalawang bahagi ng mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo. Iangkop ang kagamitan sa paksang aralin. Ginoong Maniago, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Bakit natin dapat, bilang isang guro, bakit dapat angkop ang ating kagamitang panturo sa ating paksang aralin? Dapat angkop ang ating mga kagamitang panturo sa ating paksang aralin upang hindi malito ang ating mga mag-aaral. Dahil kung hindi angkop ang mga kagamitang panturo sa ating paksang aralin, ay maaari ito magdulot ng kalituhan at
hindi maayos ang ating pagtuturo at hindi natin masisiguro na ang ating mga layunin ay makakamit natin sa klase. Ang pangatlo naman ay dapat isalang-alang ang mga katangian at karanasan ng mga mag-aaral. Binibining Ubinita, maaari mo bang basahin? Maraming salamat. Dapat talaga bilang isang guro, dapat alam natin kung ano ang mga karanasan o anong klaseng bata ang ating mga estudyante. Dahil sa bawat silya na ating nakikita ay may nakapaloob ditong mga istorya. At dapat natin itong isaalang-alang upang walang maiwan at lahat ng ating mga mag-aaral ay matuto. Dumako naman tayo sa pang-apat. Ay ayon ang tagal ng paggamit sa kagamitang panturo sa itinakdang oras ng pagtuturo. Bakit dapat iayon natin ang tagal ng ating pagtuturo sa itinakdang oras ng pagtuturo? Maraming salamat, Pinoong Yago. Dapat nating iayon ang tagal ng ating pagtuturo sa oras na itinakda dahil ang bawat asignatura ay meron lamang 1 oras o 45 minuto sa high school na dapat mong ma-discuss ang lahat ng iyong mga aralin na nais mong ituro sa iyong mga mag-aaral. At hindi dapat ito lumagpas dito dahil meron na namang ibang mga asignatura na ituturo. At ang panglima naman ay alamin ang tamang paraan ng paggamit ng kagamitan. Bilang isang guro, dapat alam mo kung paano gamitin ang mga kagamitang panturo na gagamitin mo dahil kapag hindi mo alam ang paggamit sa mga kagamitang ito ay maaari itong maging time consuming at magdulot din ito ng kalituhan sa iyong mga mag-aaral. Kaya kapag gagamit ka ng mga kagamitang panturo, siguraduhin alam mo kung paano ito gamitin. Ang pang-anim naman ay ang siguraduhin sapat na mapagkukunan ng abot-kayang budget para sa kagamitan. Dapat talagang angkop sa ating budget ang gagamitin nating kagamitang panturo dahil hindi lamang isang beses tayo magtuturo kung tayo ay nasa field na. Dapat nating iayon ito sa budget upang mas maayos ang ating mga kagamitang panturo. Maaari rin tayong gumamit ng maaari rin nating i-recycle ang mga kagamitang panturo natin na ginamit natin nung nakaraan upang mas maging maayos at mas maging presentable ang ating mga kagamitang panturo. May mga katanungan pa ba kayo tungkol sa ating tinalakay ngayon? Kung wala na ay, dadako tayo sa ating pangkatang gawain. Hahatiin ko ang klase sa 2 pangkat, magsimulang magbilang simula sa iyo Binibining Alibo hanggang kay Binibining Zoilo. Ang mga unang grupo ay dito sa unang hanay at ang pangalawang grupo naman ay sa pangalawang hanay. Narito ang inyong panuto. Magsadula kayo tungkol sa kahit anong bahagi ng tinalakay natin ngayon. Meron lamang kayong 5 minuto upang maghanda at 5 minuto upang magpresenta. Ngunit bago kayo gumawa ng inyong mga presentasyon ay narito ang ating mga pamantayan sa pagmamarka sa inyong ginawang presentasyon ngayon. Maaari nyo bang basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ang inyong mga paghahanda at nais kong magsimula na kayong magpresenta. Maunang magpresenta ang unang grupo. Magaling unang grupo. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang grupo. 1, 2, 3, 4, 5. At hindi naman magpapahuli ang pangalawang grupo. Magaling din ang pangalawang grupo. Bigyan natin sila ng raindrops claps. Alam niyo ba kung ano ang raindrops claps? Kung hindi niyo alam ay maaari niyo akong sundan.
Maraming salamat. May mga katanungan pa ba kayo o mga klarifikasyon tungkol sa ating tinalakay? Ano, binibining, o Binita, ano ba ang natutunan mo sa ating pangkatang gawain? Magaling. Ikaw naman, Binibining Katubis? Maraming salamat. Class, may mga katanungan pa ba kayo o klarifikasyon? Kung wala na ay, ako ang magtatanong sa inyo. Nasa bilog na ito ang inyong mga pangalan at kapag ang pangalan niyo ang aking mabubunot ay nais kong tumayo kayo at sasagot sa aking katanungan. Ginoong Maniago, ano nga ba ang tinalakay natin sa umagang ito? Magaling! Ang tinalakay natin sa umagang ito ay tungkol sa mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo. Binibining sa putalo, ano nga ba ang mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo? Maraming salamat, Binibining sa putalo. Ginoong Iago, ano nga ba o bakit natin bilang isang guro dapat mong pahalagahan o isaalang-alang ang mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo? Magaling. Dapat mong isaalang-alang ang mga simulain sa paghahanda ng kagamitang panturo upang mas maging maayos, presentable at masiguro mo na may natutunan ang iyong mga estudyante dahil ang kagamitang panturo ay isa sa mga sandata ng guro upang ipahayag o ibahagi ang kanyang mga kaalaman sa kanyang mga mag-aaral. May mga katanungan pa ba o mga klarifikasyon? Kung wala na ay magkakaroon tayo ng maikling pagsulit. Kumuha ng isang kapat na papel at basahin ang ating panuto. Maraming salamat. Ang pagsusulit na ito ay maaari lamang gawin sa 5 minuto at pagkatapos nito ay ipasa niyo sa akin ang inyong mga papel. Tapos na ang iyong 5 minuto at maaari nyo bang ipasa sa harap ang inyong mga papel sa bilang ng 5, 4, 3, 2, 1. Nandito na ba sa harap ang lahat ng papel? Ang mahuling magpapasa ng kanilang mga papel ay hindi ko na ito tatanggapin. At mamarkahan kong absent kayo sa klase natin ngayon. Ako na ang magwawasto sa mga papel na ito dahil kinulang tayo sa oras at narito ang inyong takdang aralin. Binibining sa putalo, maaari mo bang basahin ang ating takdang aralin? Maraming salamat. Isulat niyo ito sa inyong mga kwaderno. Kumuha kayong kwaderno at isulat niyo ito at ipasa niyo ito sa susunod nating pagkita. Maraming salamat. Paalam sa lahat.